Eto na tayo sa part 2 ng Kwentuhan with I, ang Batang Tawasin. Siyempre, tutuloy na tayo sa kwento niya sa Baguio, ang mga posibleng empath abilities niya at ang bantay ng asawa niya. In case malito ka sa kwentuhan, part 2 ito ng usapan namin ni Ai. Kung di mo pa napapakinggan ng part 1 ng usapan, balikan mo muna ang episode 217 na lumabas last week. Enjoy. Oo. My next core memory story is actually in Baguio. Yon. Kasalanan ko din to. Okay. Bilang mahiligin tayo sa nakakatakot at pa-dare at pa-brave. So this happened, yung sa Baguio story ko actually happened when I was in second year high school. It's still vivid memory for me kahit na it's 2 decades ago, Okay. I guess. Okay. 2 decades. Parang more than 2, pero sige lang. More than ba? Oh, sabi ko nga. Hindi, wala. Diba? Cut na natin yung Sabi cut ko na. nga. Ayun. Joke lang. So, mahilig kami pumunta sa Baguio as a family. Tapos, we usually stay, it's still standing pa rin naman. If you know Court of Appeals in Baguio. Ayan. So, doon kami madalas nag-stay ng mga bata kami when we go to Baguio. Kasi yung family friend namin, meron silang connection doon. So, kumbaga, may mga pinapaupa doon na rental. Parang pwede kang umupa doon ng rental. Siguro the first 2 na pumunta kami doon lang kami doon sa mga side villas. Sa mga side villas kasi pwedeng upper villa or yung lower. Parang pa-basement. Parang hinati nila yun. Anyway, this story happened when na-upgrade na kami. Na-upgrade ito the main house. Ito yung makikita niyong malaking bahay sa gitna ng Court of Appeals. Ito yung may talagang direct to driveway. Family outing din. Pero ang mga kasama ko nito, we were 6 girls, 2 teenager boys, then family, parents, ganyan. Kaming mga girls, dahil Baguio to, magtakutan tayo. Magtakutan tayo. So, kasalanan mo nga. Bilang walang magawa. So, ang usapan namin, truth or dare, pero naging dare or dare. Truth or dare, pero since kakilala na namin ng isa't isa, dare or dare na lang. Yes. So, talagang we did weird dares. Parang, may mga dare na, kunwari magkukwentuhan kami, ito daw yung pinaka-haunted na villa dito sa Court of Appeals. Sabi niya ganun. Tapos ang gagawin mo, pupunta ka dun, tapos titingin ka sa loob ng window, ng Okay. glass window. Oo. Tapos, bibilangan ka pa nila. Siguro 10 counts. Bago ka makaalis. Bago ka makaalis. Tapos, pagbalik mo, sasabihin mo kung ano lang yung nakita mo sa loob. Describe what you saw. Yun lang. May isang dare na kakatok ka dun sa pinakadulong villa. Okay. Yun, Layo. Medyo ang malayo yun, no? Okay. Medyo malayo. Pero parang hindi kasi siya madalas tinitirhan. Pero nakakatawa yun kasi may rules kami na parang, hindi kami sasama sa'yo ah. Pero that time, nagpasama talaga siya. Nagpasama talaga siya sa amin. Tapos, actually, hindi siya nakapag-knock kasi may sumitsit sa amin somewhere. Biglang may sumitsit sa syempre, takbuhan, ganyan. Tapos yung last dare, actually, hindi ako to yung isang friend ko. Ang dare sa kanya is to go around the main house sa garden. Yun, then after that, we got creeped out. So, sabi namin, sige, tulog na. Tulog na, tama na to. Ganyan. So, for visual purposes, yung room namin dun sa house na yun. So, it's a big, big house. Tapos, yung girls' room is actually near the kitchen dining area. Pagpasok mo dun sa room, is on the right side, may maliit na CR. Actually, kaya yun yung kinonsider nila as girls' room kasi may separate CR siya sa loob. Tapos, sa left side, para siyang may 3, parang double beds. Hindi to double deck ha, yung double size na bed na magkakatabi. Okay. So, hindi siya yung double deck, pero yung double size na bed. Yes. Kumbaga, kasya 2 tao per mattress. Kaso, ang orientation niya is, pag nakahiga kami, lahat kami nakapaa dun sa window na jalousie. Yung buong wall nung
sorry, sa paano namin or window, full window. Kasi yun yung makikita mo sa labas, ganun. Okay. So, dahil nagkatakutan na nga before matulog, I volunteered myself to sleep at the edge of the bed near the door. Okay. Kasi Tapang anyway, mo ah. hindi, actually, ginawa ko na yun kasi kahit pumunta ka dun sa dulo, iuusog ka nila hanggang dun. Ah, 'Di ba? So, padaliin natin kasi, padaliin natin yung buhay. Nag-volunteer na ako na sige dito na lang ako. Kasi kahit naman anong gawin ko, pag doon ako sa dulo, iuusog malalagay ka rin. Oo. sila. Malalagay din ako. So, dito volunteer ako. And then, madalian naman ako nakatulog, nakahanap ng tulog. Ano kay Masa? Masandal tulog. Oo, oo. Nahalata yung age ko. Oo. Nahalata yung age ko. Okay lang, konti Anyway. lang tayo makakaintindi nun. Tapos, so yung panaginip ko, actually is, I am with an 8 or 9 year old boy. He is mestizo. Kulay puting polo siya and puting pants. Naka-bowl cut siya na, apple cut, sorry, apple cut. Naka-bowl cut or apple cut siya na buhok. Tapos, maitim yung hair niya, yung pupil niya, meron siyang black na bow tie, tsaka black na shoes. Tapos, magkakawa kami ng kamay. Naglalakad kami. Yan. Tapos I was so Sa area na yun. Sa area na yun. It's like it's a white nothing. Parang Okay, okay. space. Okay, okay. Hawak-hawak ko siya, ganyan. Tapos naglalakad kami. Happy-happy pa yata ako noon, ganyan. Tapos huminto siya, faced me and said, Ate, kailangan na kasi ako sa baba. Yan ang sabi niya sa akin. Tapos, ate, alis na ako. Kailangan na kasi ako sa baba. Tapos, parang I felt dread. Ayoko siyang umalis. Ganun. Pero, nung time na yun, lumutang kami. Lumutang kami, and then lumutang kami papalayo to each other. Ganun. Nakahawak ako sa kanya. Tapos, syempre, natanggal yung pagkakahawak Yes, ko. oo. Tapos, habang lumulutang ako, I kept reaching for his hand. Parang pinipilit ko pa rin na mahawakan yung kamay niya kasi ayoko siyang umalis. Cut to, nakalutang nga ako, meron ako nakitang isang construction site ng building. Meron siyang foundation, meron siyang floor. Siguro mga 3 to 4 stories high na Okay. building. Mm-mm. So, pero syempre, kung nakalutang ka, mukha siyang mataas. Yes, Parang oo. Tapos, so meron siyang foundation, four corners, meron siyang flooring na cement. Tapos, wala siyang wall. So, nakikita ko lang kung ano yung, parang nakikita ko yung pinaka, ng cross-section ng building. Tapos, sa gitna ng building na yun, meron siyang metal na elevator sa gitna, na meron siyang peephole, yung mga old school na elevator. Okay. Meron siyang glass na peephole. Tapos, dahil nakalutang nga ako, nakita ko yung bata sa loob ng elevator through that peephole. Yes. Ganyan. Tapos, nakangiti siya sa akin. Nakangiti siya sa akin. Tapos, kumaway pa siya. Okay. Tapos, at that moment, biglang lumiyab yung loob ng elevator. Loob lang. Yes. I was shouting from fear, from gulat, from whatever. Sumisigaw ako. And then, I suddenly felt waking up. Napaupo ako. Pero, ang weird nun is, kitang-kita ko kasi napantay yung legs ko. Nakatihaya ako, like dead straight. Tapos kita ko na yung nakataas yung paa mo sa bed. Ganyan. Tapos pantay na pantay siya. Hindi ako ganun matulog eh. Tapos straight na straight, kitang-kita ko siya. Tapos parang nagpapanik ako. Siguro parang nasa dream pa rin ako or whatsoever. The problem is, paglingon ko, nakita ko yung sarili ko na nakadilat, nakanganga. Parang napalingon lang Nakadilat ako. ka. As in, nakadilat ka. Oo. Nakadilat ako, nakanganga ako. Pero nakita ko, parang paglingon mo, pagkita mo dun sa bed, ako, nagpanik talaga ako. Kasi nakita ko yung sarili ko eh. Kita ko siya. Tapos pumikit ako. Alam ko, nakaupo ako. Pumikit ako bigla. Mm-mm. Pagdilat ko, nakahiga na ako. Yung Original position mo na. Oo. yung biglang dilat ng mata and nakanganga ako. Oo. I was so freaked out na parang, shit.
Anong nangyayari? Yun yung tumatakbo sa utak ko nun. Shit, 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 shit. Ano nangyayari? Ano Oo. nangyayari? Oo. Tapos, pinilit kong tumayo, pumunta dun sa CR kahit nakakatakot siya, at maghilamos. Para lang gisingin yung sarili ko kasi hindi ko alam kung ano nangyayari eh. Ganyan. Tapos, dahil nga naalimpungatan na ako, parang gusto ko siyang i-share sa someone. Gusto ko siyang i-share sa someone. Ngayon, kasi dahil nga malapit ako sa door ng room namin, naririnig ko na may tao sa kitchen. Para siyang naghahanda ng table, ng dining table. Yes, oo. So parang may inilapag na plato, may naglapag ng kubyerto sa plato, so mga clink, ganun. Naghahanda. So I thought, my parents are already awake. Awake, yes, oo. Tapos, are already awake, nagpre-prepare na sila for breakfast, parang ganun. So dahil sa kagustuhan kong ilabas kung whatever panic that I am having, pinuksan ko yung pinto. Oo. Lakas loob. Bukas ng pinto. And it was dead silent. Madilim. It was dead silent. Walang activity, walang gising. So nag-froze ako for a few seconds. Sabi, pinto. Balik. Kasi Oo. alam ko na may gumagalaw sa kitchen. Kaya parang ako na, ano, talagang kubyertos plato, ganyan. Tapos dahan-dahan kong sinara yung pinto. Bumalik ako sa bed, tapos hinagilap ko yung phone ng friend ko, yung katabi ko. And it was only 1:30 in the morning. Nangyari na ulit yan sa'yo? Na nakita mo ang sarili mo? Actually, hindi na. Hindi na. Hindi ko I mean, that is like the first and last ever. And nagpanic talaga ako nun. Hanggang Yes. ngayon, hindi ko siya makalimutan. Oo. Hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan actually. Kahit na siguro end time ko na tong kwento, pero it's still the same kwento. Tapos, hinanap ko yung kapatid ko dun sa kung sino yung nakahiga. Hinanap ko siya, tapos dun ako sumiksik. Oo. Galit kasi siya sa akin. Parang, ate, bakit ba? Sabi ko, wala, matulog ka na, matulog ka na. Oo. Ganyan. Actually, mahalata naman yung age ko. May Kodak film ako. Okay. Na 36 shot. Nung may shot ka doon sa lugar na yon. Alam ko meron eh. Kasi, inubos ko yung film ko sa camera. Sa garden. Parang meron kaming a couple of pictures with the family na parang pinicturean ko sila. Ako nagpicture, di ako kasama sa picture. Tapos, there are few pictures dun sa garden kasi maganda yung flowers, mga daisies ata yung nandun. But meron siya talagang, parang siyang nasira. Parang ganun. Parang na-expose. Pero it has, I remember it. I remember the film na parang hindi siya straight na expose. Pa-curve siya eh. Pa-curve siya. Sa side lang, parang nasa right side siya nung picture. Siyempre, napagalitan ako kasi sabi nila, Oo, sayang eh. sayang yung shot mo, parang ano pa yun. From 36, alam ko 36 shots yun, tapos parang may 24 ako na inubos lang na kung ano. Ganun. Parang inubos ko lang yung full roll na yun. Ganyan. Ngayon, hindi mo na-try isipin kung ano yung batang yun. I still think of him pag naaalala ko. But I still think of the dream. Ano kaya? Ako sobrang ako napapaisip lang na kasi Kung sino siya. Kung sino siya sa buhay ko. Kung bakit rin ganun yung Bakit? Ganun. Pero yun talaga yung malinaw sa akin yung boses niya actually. Ate, aalis na ako. Kailangan na ako sa baba. Mm-mm. That's what he said to me. Tapos, sabi ko nga, I do sketch from time to time. Pero, I try. Parang may time na yun na gusto ko siyang i-drawing. Mm-mm. Kasi, alam ko sa isip ko yung itsura niya. Oo. Pero for some reason, hindi siya nagta-translate into paper. Gets. Oo. Hindi siya nagta-translate into paper. It's only in my mind. Even now that I am telling you this story, I still know how he looked like in my mind. I still know how he smiles. Ganun. But yun nga, parang, I don't know if he's someone who was asking for help that time. And Yes. because kasalanan ko na, na nagtakutan kami, it was his way to, to talk to me or to talk to someone at least. Parang ganun. So, yun yung pakiramdam ko, yun yung nangyari. Na feeling ko, it was parang his energy met my energy that time.
Tapos, that's his way of, communicating sa akin kahit hindi siya nagpakilala. Pero sabi ko nga, iba din yung feeling na yung una, yung starting ng story. I Yes. was so happy to be with him. Oo. I was so happy. Iniisip ko ngayon, I mean, mainis sa akin yung ba nakikinig. Iniisip ko ngayon kasi parang, what if it's just a past life? Ibang, kasi hindi rin familiar yung ano eh. Or, parang, symbolism na for me, no? Pero parang, yung white place na yun is before reincarnation. Parang gano'n. Tapos kailangan ko na bumaba. Hindi ko alam ba't nasunog. Ay, hindi ko din Hindi ko na alam mag-get yung sunog. eh. Pero parang, kumbaga parang kung bibigyan ko ng meaning yung Mm-mm. experience mo is more of parang magkasama kayo somewhere in whatever dimension that is. Tapos, kailangan niya bumaba kailangan niya mag-reincarnate Oh, or something. actually, ngayon na I'm telling, sometimes I do tell out of the blue. Ito yung kwento ko na yon sa Baguio. Ano to? And ano pa rin, kumbaga, the same feelings, parang nagre-reminisce ako with someone. No? Parang ganun Someone yung that dating I eh. know. Yes, Kasi oo. even like how I touch his hand, may ganong lingering sa akin. Actually, now, I'm rubbing my hand. Because it's a feeling, parang siyang lingering sensation sa akin. Nahawa ko yung kamay niya. Ganun. Pero, to be honest, aside from nung na nasunog siya sa loob ng elevator, I don't feel anything negative with this kid. I didn't, parang kahit hanggang ngayon, I didn't feel anything negative from kung sino man siya. Yes. Parang Oo nga. feeling ko lang, it was, yung dread feeling is na nagkahiwalay kami. Oo. Yun. Pinaghiwalay Saka, kayo. na Oo. naghiwalay kami, tapos nagulat ako dun sa nangyari sa Sa kanya kanya. sa loob ng elevator. But yung na parang kung sinister energy ba to or ano, Oo. Wala. walang ganon. Mm-mm. Walang ganong feeling. Walang ganong feeling even if it's like a long time ago. Ganon. So, parang, I think I shared this story in one of those Reddit or I also shared this story in one of those parang mga online Yes, platforms oo. na may Baguio story. Na parang noong time na yun, I got several, parang several replies din about him. Anong theory nila? Oh, actually, lang, yung mga nagko-comment naman doon, parang, ay, weird. Ganun. Hindi ka naman sasabihan no, ng Oo, oo. ng anything na educational or ano. Oo. Pero, sabi, ay, weird. Baguio. Mga ganun comments lang. Baguio. Pero mga ganun. So, I mean, I just want to share the story because feeling ko it's a core memory sa akin. Yun nga eh. Ay, It's a core memory. Ganun. may nagsabi na ba sa'yo? Iniisip ko lang kasi kung bakit tawasin ka. Sorry, singit lang ako before you continue your story. Iniisip ko, may nakapagsabi na ba sa'yo na parang parang iba yung brightness mo? Or may nakapagsabi na ba na, parang, ay, yung mga usual naririnig ko. Mas yun, sa brightness, parang may sinasabi ba sa'yo na iba yung, Actually, sa mga psychic ka? Oh. actually, hindi ex-jowa ko yung nagsabi sa akin. Hindi. Sinabi niya na parang feeling niya, empath ako. Feeling lang niya. Hindi na, I didn't like do any parang meditation. Pero sinabi niya yun. With a certain ex-jowa kasi, parang nararamdaman ko yung feelings niya. More than kasi we started off as friends eh. Yes, oo. Kumbaga, parang relationship aside. Mm-mm. Parang sa kanya, I don't know kasi kung siya ba ang empath or ako? Parang ganun. Mm-mm. Actually, he's the one, kasi syempre ex-jowa na nga, di ba? May Oo. asawa ako. He caught it. Kasi sinabi ko sa kanya, I don't know how. He cut what? Yung pagka-empath Yung mo? ties, oo. He Okay. cut our ties. Nung nag-break na kami, we broke up in good terms. Hope it's good terms on his end. Pero sinabi ko sa kanya to cut it off. Whatever it is. Kasi I don't know how. Sabi ko kasi sa kanya, for some reason, with you, I could feel it, but I don't know how to stop it. So I guess you have
you have to. May nagtanong po na nagsabi na po sa akin na nakakasilaw po ako. At some point, yes, pero feeling ko kasi dahil maputi ako. Ayan na nga, mapupunta tayo dyan sa theory ko. Dahil maputi ako. Oo, hindi. Meron kasi akong theory. Ito na naman ako sa mga theory ko. Ang theory ko, yung mga lapitin o yung mga tawasin nga, yung mga lapitin sa mga entities. Pero hindi ka naman, wala naman nanligaw sa'yo na entity. Ay, wala naman. Okay. Tao sila, tao. Okay. Kasi may theory ako na yung ibang tao, may halong ibang dugo. Hindi ko masabi kung ano eh. May halong ibang dugo. And yung brightness level nila, iba rin. Kaya mas nakaka-attract ng entities. Actually, ang sabi lang nila sa akin, because a brief description of myself, no? Like, I'm fair. Like, my family is, my dad is, may lahi kaming American, actually. Okay. Actually, yung pangit ng talagang American surname namin. Okay. Oo. Ang pangit niya, it's, so sabi ko, buti na lang hindi yun ang ginamit. Oo. Buti na lang. Pero yun, so, I'm fair and I have, well, longish curly hair. I'm the only one in my family that has this hair. Features. Okay. This hair. Actually, yung curly Medyo hair. reddish ba hair mo? Hindi naman. Kind of. Okay. Kind of. Brown. Okay. Brown. Pero, mas yung sister ko kasi nakakuha ng parang medyo American, Pero like on my end, ako lang yung sa generation ko yung may curly hair. Really curly hair. Tapos nag-jump siya. Parang ganun. Tapos parang sabi din sa akin nun, kaya daw yata ako batiin. Because of my itsura. Because of, nung bata ako. So, I'm this like parang fair kid na may curly hair. Tapos tuwang-tuwa daw sila sa akin. Theory ko ganun na in term nga nila. Na maririnig mo yan, I mean, kung mababalik kami ibang episode or maririnig mo na yung tawag ko is tisoy o tisay na hilaw. Kasi hindi ka Caucasian white, hindi ka Asian white or Chinese white. Oo, hindi. Pero maputi ka, maputing. And yun nga, theory ko minsan sa ganon is yun yung lapitin sa mga kapitbahay natin, sa mga nandiyan nakatira. Kasi consistent yan sa mga nakakausap ko. I mean, yung episode 5 na kaibigan ko, yung kaibigan gusto ko lumipad, yung puti niya iba rin eh. I mean, parang yung puti niya puti. Actually, weird lang kasi yung fairness ng skin ko, it's different from my sister. Ganito ang description namin na kung ako ay sorry, hahalata na naman yung age ko. Kung ako yung Kokomban, yung sister ko yung Snowpeak. Okay. Ganong levels yung namin. So, talagang maputi yung family namin. Pero yeah, syempre, sa kapatid ko iba. Actually, nahirapan siyang kumanap ng makeup na babagay sa kanya than me. Ganun. Pero for some reason, mas daw ako. Dalawa lang kasi kami ng sister ko. Mas ako yung ganon kesa sa kanya. Tapos feeling ko, ako lang yung may ganitong experience. Since sa sister ko, wala naman. Parang kahit nung pagkabata niya, wala naman siyang ganitong experience. I don't remember her going to si Mang Luis, yes, kasi usually lamig sa likod yun. Pero like going to my tita, going to Mang Emong, walang ganun akong, kasi syempre older ako eh. So wala akong memory na siya yung pinadala doon. Laging ako. Kaya minsan talagang kahit nung bata ako. To be honest with you, I kind of wish that I have certain sensitivity. Meron naman. Meron naman. Meron naman. Pero kaya din, parang na-urge din akong mag-share ng story sa podcast nyo. Because feeling ko, parang when I tell this to like kunwari friends or parang talaga? Parang gano'n lang. Talaga? Talaga nangyari pa sa'yo yun. Pero on your parang
it's a breath of fresh air for me to hear this. Parang ganun. Iba yung Na reaction. explain nyo. Iba yung Oo. Oo, reaction oo. or ano. Pero yun. So, parang sa akin, I'm good naman where I am. Actually, yung ano lang, actually, ang gusto ko talaga malaman, if I'm really an empath. Because there was a time sa akin na I don't want to see eye to eye with people sa mall. I mean, I'd like to be alone sa mall, even if now I'm married. I'm like, I will tell my husband na mag-alone time ako. Parang gano'n. But there was a time in my life nung single ako na ayokong naglalakad sa mall and may makaka-eye to eye akong someone. Kasi may feeling ako na nakukuha ko yung energy Mm-mm. nila. There was one time actually in my office, um, na naiiyak ako pero alam kong hindi ko siya Oo, oo. emotions. Actually, ang hirap nga kasi I was doing coaching that time. Tapos syempre, may kausap ako na colleague ko. Tapos, kumbaga, kino-coach ko siya about our Yes. work, ganyan-ganyan. Tapos, um, alam ko he was going through something. Parang ganyan. Pero alam mo, kinot short ko yung coaching time kasi sabi ko sa kanya, sorry kasi parang may nararamdaman ako na hindi naman sa akin. Is it you? Tinanong ko siya, is Oo. it you? Oo. Kasi nababother ako na parang naiiyak ako na ewan. And I was discussing something. Parang ganito. Pero iyak talaga ako. Parang hindi ko alam kung ano. Tapos sinabi ko talaga sa kanya, can we cut this short and reschedule? Kasi may nararamdaman ako na hindi akin. Oh, Hindi naman ano ako malungkot. umamin siya? Um, Sinabi lang niya na syempre he's going through something. Kasi tinanong ko din siya, parang naiiyak ka ba? Oo. Naiiyak ka ba at this time? Ganun. Oo. Kasi talaga parang feeling ko hindi sa akin siyang emotion. Parang, pero parang nalulungkot ako, naiiyak na ako. Yes, Pero oo. kasi ako nga yung nagtitake charge ng meeting namin. Yes, oo. So, talagang kinat ko. Sabi ko, can we reschedule na lang? And parang let's refresh. Okay, parang iba na lang pag-usapan natin. Kasi feeling ko talaga hindi sa akin tong emotions na to. Hindi siya sa akin. I think baka kailangan marinig mo yung episode. I think kay The Psychic ba yun? Or The Spirit Questor kay Miss Chiki. And sa Light Sears na episode, I think Yeah, yeah, natanong ko yeah. Oo. doon, oo, how to, kasi kayong mga empath, kailangan yung i-shield sarili nyo from outside emotions. Parang ganun eh. So, merong grounding, shielding, centering, which helps you parang focus on yourself and yun nga, mag-create ka talaga ng some sort of protection for yourself. Kasi hindi nyo maiwasan na pag nasa labas kayo, yung emotions na iba, mapipick up. Kaya kwento mo nga. Mapipick up Actually, nyo. napakinggan ko yung AWKP ni Chiki. Yes. Tapos ginawa ko 'yun kasi me being me na ayoko makasakit ng elemental kung meron man. Parang lang ako, yung water bath lang ako instead of parang kahit na ba Epsom salt, parang ayokong irarub ko siya directly to my body na baka merong malaglagan. So talagang nilalagay ko siya muna dun sa water. Tinutunaw ko siya sa water. Then yun yung parang last rinse ko. So parang ngayon is at nagde-decompress ako. Parang Okay. ganun. Oo. Nagde-decompress na ako. Kasi during the pandemic was the lowest point of my, I think, mental and my lowest point in my career all throughout. Montik na ako mabaliw. So, segue ko to dun sa yung kwento ko about parang feeling ko protector ng asawa ko dito sa Sa bahay na. Makati. Oo. Yun. Yes. So, that time, nung nasa, pandemic hit us, tapos my boss was an a-hole that time. Hindi siya nakakatulong sa pandemic, ganyan. Tapos feeling ko, naging shock absorber ako ng lahat ng negativity. Sa office, up to the point na sabi ko sa asawa ko na parang feeling ko may anxiety na ako. Undiagnosed, but may feeling akong ganun. Ay, parang, kumbaga, burnout, anxiety, whatsoever. It came to a point na feeling ko, ibang tao ako.
Hindi ako yun. Sinasabi ko sa kanila, alam mo, hindi si Aito. Feeling ko hindi si Aito. Hindi ako ganito eh. Pero I was so depressed. I was so anxious that time. Actually, montik na ako mag-nervous breakdown. And ang nakakaalam nito is yung housekeeper namin na nandito sa may bandang tabi ko. Okay. Yes. Siya lang, kumbaga, hindi ako makapag-vent sa asawa ko noong time na yon. There was one point na physically feeling ko talagang siya, it affected me kasi wala akong tulog, wala akong kain. Tapos tuloy-tuloy lang ako ng work, parang ganon. Tapos sinabi ko talaga din sa housekeeper namin na ang pagkakakwento niya noon, ang pagkakasabi ko daw is, ate, okay naman akong tao, di ba? Okay ang tao. Tapos our housekeeper is in a different religion, but she told me na parang, ay, mag-pray ka ha. Sabi niya, pray ka lang. Ask for help, pray ka lang. Parang ganun. Tapos after nun, parang I snapped, then went back to our room. Ganun lang. Pero sabi ko, I mean, looking back, feeling ko talaga ibang tao yun. Kasi, so I resigned that work, ganyan. Then, parang nawala siya. Gumaan yung pakiramdam ko. Pero feeling ko kasi parang it's stress. It was, anxiousness. It was depression. Parang ganun. Tapos parang siyang ano. And parang it took a form of another energy na hindi yung totoong personality ko. Not how I present myself now. Yung ganun. And that Tapos, was the only time that happened, no? Technically. oo, technically. Parang actually, to be honest, nung time na yon, I asked my husband, nung time na yon, fiancé pa lang, parang sabi ko, uuwi ako sa amin, sa Rizal. Kasi parang I asked permission if I can stay in his house, itong bahay namin ngayon sa Makati, para makaisa ko ng transport. Kasi nga Yes. pandemic. So parang sabi ko, pwede ba tumira muna ako sa kanila for 2 months kasi mas malapit yung Makati doon sa work ko. Oo. Para easy for me to, pag sinabing you need to Kailangan go to mag-office work, ako. mas madali kasi naman nandun ako sa Rizal. So, pumayag sila. Pero, after I had that episode, ang sabi ko sa kanya, pwede ba akong umuwi? Kasi parang feeling ko, kailangan kong alisin yung sarili ko dito sa bahay. Kailangan kong bumalik sa bahay na. So, yun. So, at least I found some comfort actually going back to our house. Na, ibang level of security, protection yung nandun sa bahay namin. Yun. But then again, bumalik ako dito kasi kinasal na kami. Oo. Oo. Dahil kinasal kami. So, Yes, iba oo. naman yung kwento ng husband ko. This is a story naman ng husband ko. At some point, I think meron siyang sensitivity. So, ito yung kwento niya. So, sabi niya sa akin, meron daw bangungot dito sa bahay. It takes a form of an old lady na nakaputi. Someone old, long hair, maputi. Tapos, ang sabi niya, nilalapitan daw siya nun. Pag nandun siya sa kalagitnaan, siya, naghahalo yung lasing niya, usog niya, tsaka antok. Okay. So, pag yun, naka-strike 3 siya nun, doon nga siya nararamdaman. Doon niya nararamdaman. Oo. Mm-mm. Yes. So, ang isa pa daw niyang clue nun na nakwento sa akin was, nananaginip siya sa loob ng panaginip. Okay. Tapos, yung panaginip niya is laging situated dito sa bahay nila. Oo, oo. Natutulog siya, parang ganun. Nananaginip siya, na natutulog siya sa loob ng bahay nila. Tapos, may mapapansin daw siyang weird. Kunwari, nakita niya yung dati niyang katrabaho nandito sa bahay. Na alam niyang hindi naman pupuntahin dito. Alam niyang nasa loob siya ng panaginip. At nagising siya sa panaginip, pero nananaginip pa rin siya. Oo. Ganun yung ganun yung pagkakaano niya. So, one time daw, he was like sleeping. Usually kasi pag ganun, hindi na siya umaakyat ng room. Sa daybed na lang siya natutulog. Doon na lang niya palilipasin yun. At that point daw, ang sabi niya, nakita na niya yung babae. Nakita na niya. Nandun siya sa na yun. Tapos nakita niya na. Tapos papalapit sa kanya. So naghihintay, sabi niya. Naghihintay siya ng tiyempo. Kasi hindi niya daw alam kung basta lasing siya, Oo, oo. antok, busog. Kumbaga yung inaantok at dahil sa pagkabusog, whatsoever. Nung malapit na daw sa kanya, ganda,
Inandaw niya, hinuli niya. Huli ka. Oo. Inandaw niya. Tapos sabi ko, Sinungga ba? I mean, kinuha niya? Yung kinuha niya. kinuha niya. Para siyang para siyang may kinuha. Ganon. Tapos parang kinikilabutan ako. Dito ka ba? Sorry kinikwento kita. Sorry Peaceful kinikwento kita. tayo. Peaceful Peaceful tayo. tayo. Pati naman na tayo, di ba? Ayan. Anyway, parang may energy daw. Parang may hangin in between his hand. Pero yun lang yun. So sabi niya, tas, my theory was, na-attach sa kanya. Kasi hinuli niya. There was a couple of instances na nagparamdam siya kasi nakakatawa tong asawa ko. Ginising niya ako. Tulog na ako. Sarap na ng tulog ko eh. So, ganun din. Kumbaga, umuwi siya ng late kasi galing inuman. Tapos, nataranta siya. Umakyat siya sa kwarto. Ginising niya ako para ikwento yung kwento niya. Ganun lang. So, parang yung unang kwento niya daw is may nagbukas ng gate para sa kanya na nakaputi. Akala niya yung housekeeper namin. Kasi yung housekeeper namin, natutulog siya. May pull out siya dito sa sala. Parang gano'n. So, anyone na kakatok sa gate, maririnig niya pag bubuksan niya ng gate. At the time, may susi naman siya na dala daw. Tapos, parang doon sa siwang nung gate namin, yung parang maliit na space para doon sa pinto. Nakita daw niya na may parang nakaputi, nakadamit puti. Hindi naman niya nakita yung para lang may parang yung mag-open ng gate para sa kanya. So, parang sabi niya, nasuksok na niya yung susi, bumukas na yung gate. So, Oo. akala niya, pinagbuksan siya. Yes, oo. Ganyan. Pero, pagpasok niya, walang tao sa gate. Tapos yung housekeeper namin, tulog na tulog sa kama niya. Oo. Takot daw siya nun. As in, niya ako, ginising niya ako. Alimpungatan ako, parang bakit, Oo. anong nangyari sa'yo? Tapos pinento nga niya yun. Tapos ang sabi ko sa kanya, baka kala niya wala kang susi. Oo. Kasi nga, Tinulungan ka. Oo. kasi nga ang theory ko is, na siya attached siya doon, parang gano'n. Tapos yung pangalawa daw was, ganun din, galing siya inuman. Ngayon, parang feeling niya na kailangan niyang mag-use ng CR. So, dumiretso siya sa CR. Tapos, yung CR namin, kumbaga katapat ng kitchen eh. Tapos sabi niya, habang nasa CR daw siya, may narinig siyang bumaba ng hagdan. Akala niya daw ako kasi nasa kwarto na ako. So, kumbaga, parang kung naramdaman ko daw ba baka naramdaman ko Noon, na nandyan na siya. Oo. nakauwi na siya, ganyan. So, bumaba daw ng hagdan kasi maririnig mo yung steps daw ng hagdan. Tapos naglakad daw siya. Papunta doon sa kitchen. Parang akala niya, may tao. Oo. So, tapos na siya, binuksan niya yung, ulambas na siya sa CR. Same. Yung housekeeper namin, natulog siya sa bed. Oo. Ako natulog ako sa kwarto. Oo. Ginising niya na ako ulit. Sabi niya, may nangyari. Sabi ko, Oo. ano yan? Ano nangyari? So, kinento niya. Tapos sabi ko, baka chinecheck lang niya kung okay ka lang. Baka akala niya hindi ka okay. Kinakamusta lang Kaya siya. chinecheck, kinukumusta ka lang. Ganyan. Parang feeling ko, may nagbabantay sa amin dito. Kasi Diyan, oo. same thing din kasi na yung mga kapitbahay namin, halimbawa may mga small petty robbery dito sa area, except their house. Parang may ganun ako, simula nung tumira ako dito, except their house. Parang ganun. May mga naririnig na kami na, kunwari, away, or kunwari, may mga kuhanan ng tsinelas, kuhanan ng shoes, kuhanan ng bike, parang ganun. Oo. Na kahit Safe sa inyo. Oo. kahit papaano, marami kaming gamit sa may garahe. Parang hindi ko naman kami nawawalan. Ang sinasabi ko sa kanya, baka talagang nagpro-protect lang siya dito sa bahay. Yung ganon. Baka prinoprotect siya, especially you. Sabi ko, especially you. Mas sa kanya ang Oo. attachment. Kasi, nasabi ko yon kasi, na parang feeling ko na parusahan na niya ako nung nagbabantay sa kanya. Mm. Kasi nag-away kami. Oo. Nag-away, parang one of the fights we had when we got married. Parang ganun. So, nag-discussion kami. Sa kwarto kami, discussion kami. Tapos, it's one of those na parang, medyo tampo-tampo pa, pero bati na. Parang ganun. So, tulog na kami, no? Ganyan. Usually, ang starting position ko talaga sa paghiga is nakatihaya because I used to do sleep meditation Okay. to cure my anxiety. Mm-mm. So, kasi 'di ba meron yung may steps 'yun.
Na parang nakatihaya ka, you take deep breath, mga ganun. So, nasanay ako ng ganun yung starting position kapag tulog. Tapos, for some reason, kasi malabo yung mata ko, by the way. So, Okay. syempre may salamin ako, ano to, 1,200 ang Wow. grado ng mata ko, mga ganyan. So, parang, so wala, syempre wala akong salamin kasi patulog na. For some reason, I saw a shadow coming from the room to the edge of the bed. And syempre, ang position ko sa bed namin, ako yung nasa edge. Yung husband ko yung nakadikit sa wall. Ako, nandun ako sa edge ng bed. So, from our door ng room to the edge ng bed, may nakita akong gumalaw na shadow. Tapos, sinunggaban niya ako. Yes. Sinunggaban niya ako to the point na parang nakatiin siya sa dibdib ko. Kasi, ano eh, parang yung, kunwari, parang yung amba mong kakwelyohan yung isang tao. Yes. Oo. Parang gano'n, may certain force ka na gagamitin. Tapos nakikita ko yung shadow sa peripheral ko on my left side, dun sa edge ng bed. As in, parang niya akong tinulak, palubog dun sa bed. Tapos nandun lang siya. Tapos alam ko galit siya. Parang gano'n. Tapos pumikit ako, tapos nawala na. Pero actually, in my thoughts, I told the energy na I'm so sorry. If it was my fault, I'm so sorry. I won't do it again. Ganun lang. Ganun ka-general. Mm. I'm so sorry. I won't do it again. And then, nawala na rin siya. Pero parang feeling ko, naramdaman ko yung galit niya sa akin. So sabi ko, parang sa akin, it proves me right of my theory that that He's the one not to protect you. parang that energy protects my husband. Kahit na kanino, kahit na sa asawa niya. Oo. May mga overprotective Pinoprotektahan nga siya. na Mm-mm. naiisip ko bigla ngayon, either dati pa niyang gabayan or dati pang nandyan yan, or parang, kasi minsan mga guides, ancestral eh. So hindi ko alam if meron ba siyang, Ayun meron naman mahilig sa, merong favorite siya dati nung bata siya na nag-pass away na. actually, parang feeling ko din, ang isang theory namin is yung relative niya na who passed away, who he's close to. So, kaya nga, ang sinasabi ko sa kanya una, one, um, feeling ko kasi it's a girl energy eh. It's a female energy. So, sabi ko, one, nag-aalala siya sa'yo. Ayan, yun. Kung may susi ka, kung okay ka lang ba, ganun. Kasi yun yung energy na nararamdaman ko pag nararamdaman ko siya. Kumbaga, ganun. And yun yung energy na ipagtatanggol talaga siya. Oo. Like, ipagtatanggol talaga siya no matter what. Kahit na sino. Parang ganun. Bawal So, pala kaawayin, no? ano lang siya. Hindi. And then, actually, ano naman siya, kumbaga, parang, may mga nagtanong din kasi sa akin, friends, parang, dapat ata, pa-bless niyo yung bahay. So, we're renting. Actually, we're renting the house. Ganun. Actually, yan, sabi ko sa kanya, parang, I think there's no need. Sabi ko, what my thought was, sabi ko, kasi, if, halimbawa, parang ayoko sa aking manggaling, Yes. yung suggestion. Correct. Kasi Oo. sabi ko sa kanya na this is not my home. This is theirs. To be honest. Parang, lang ako, parang bagong salta lang ako dito. So Yes. sabi ko, and I think whoever or whatever that energy is, he's protecting my husband. Ngayon, if ako yung nagsabi na kunwari, bless natin para umalis. Feeling ko, mawawala yung protection niya sa husband ko and us. Yung ganun. So sabi ko, it's not my place to suggest. Anyway, I'm happy coexisting with this energy. Yes, oo. Parang ang ano ko lang is, kumbaga, syempre na I respect my husband. Yun lang naman yung doon. Kasi feeling ko talaga, siya yung binabantayan eh. Oo. Siya yung binabantayan, di ako. Oo nga. Kumbaga, lang ako, by association lang ako. Meron din mga weird things na nangyari sa husband ko dito sa house. There was one time na parang feeling ko, he was sleep talking. Okay. It was a sort of sleep Hindi talking. normal for him yun? Oo, kasi may certain, iba yung tono ng boses niya. Tapos, he was asleep. Ganun din, lasing. Lasing, whatsoever. I think it's a vulnerable, place niya. Ngayon, nag-worry lang ako kasi there was something. I could sense that he was different when he came home that night.
So, pinahiga ko siya sa daybed, ganyan. Tapos, bumulong siya, and yung bulong niya, sobrang hina na almost nagtatouch na yung tenga ko sa labi niya. Ano. Tapos, sinasabi niya sa akin na parang, ito weird. I don't know if he remembers it or not. Sabi niya, parang, ang binulong niya sa akin was, nung bata daw siya, nakakakita siya ng mga black shadows. Ganun, parang, di ko nga alam kung paano ko narinig eh. Parang ganun. Pero, kinukuha daw kasi siya. Sabi niya ganun. So, parang ako, nakikinig lang ako kasi hindi ko alam nung time na yun kung siseryosohin ko ba siya. Mm-mm. So, ganun. Tapos, at some point, kasi yung daybed namin, ang likod nun is yung first flight ng stairs. Ganyan. Tapos, pinakikinggan ko lang siya. Tamang-tama naman. Nakatingin ako dun sa first landing ng stairs. Kasi I could feel something, to be honest. I could feel something. Tapos bimulong siya na merong something sa may hagdan. Sabi. Sabi niya, sabi Okay. niya, ano siya, nakapikit, ganun. Yes. Para siyang tulog, para siyang nag-sleep talk. Tapos ako, nakatingin ako dun sa landing ng hagdan. And sinabi ko talaga sa kanya, I know. Mm. Saka I know. Tapos bumubulong talaga. Ganito talaga yung whisper niya, "Ay, boy." Ganun kahina. Tapos kailangan kong, tapos ako, ang sinasabi ko sa kanya, na parang, okay, you know what? God is good, God is merciful, God is stronger than whatever that is. Ulit-ulit lang akong ganun. Mm. Tapos, bumubulong siya na, kinukuha niya kasi ako eh. Sabi ko, di wag ka sumama. Oo. Sabi ko, di wag ka sumama. Sabi ko, wag kang sasama. Tapos ganun. Tapos paulit-ulit lang siyang ganun. Tapos, inuulit-ulit ko lang din sa kanya na parang, God is merciful, God is, ganun. Paulit-ulit lang din ako. Tapos, siguro nakatatlong Our Father ako. Parang that time, parang hindi ko na kaya yung energy nung time na yon na nakapagdasal na ako. Una, Apostles' Creed, pero parang nakalimutan ko siya. Ganun. So, bumalik, parang, na ako eh. Parang, I believe in God the Father Almighty. And then it trailed off na parang, anong tamang word doon? Ano sunod? Oo. Ano susunod? So, I switched to Our Father. Sabi ko, tapos siguro nakatatlo akong Our Father na mahina. Tapos pinakikinggan ko lang siya. Kasi nag-iba din yung boses niya. Parang hindi boses ng asawa ko. Parang ganun. Tapos bigla siyang naalimpungatan. Mm. Alam mo, Lumangon. parang, naalimpungatan siya. Parang siyang biglang nagising. Ano siya? Anong nangyari? Nasaan Oo. ako? Oo. Ano siya? Nasaan ako? So, hindi ko alam kung Nasaan anong ako? sasabihin Yun ko. talaga. Oo nga eh. Nasaan ako? So, sabi ko, nasa bahay? Oo. Katabi na misis mo. Sabi ko, paano ako nakauwi? Pumasok ka sa gate? Ganun ako sumagot. Pumasok ka sa gate. Tapos, parang hinahabol niya yung hininga niya. Tapos parang gulat na gulat siya na nasa bahay siya. Parang ganun. Sabi ko, okay ka lang ba? Ganyan. Tapos sabi niya, may sinabi ba ako kanina? Mm. Tapos sinabi ko sa kanya, meron. Ano sinabi ko? Ewan ko. Ano ba naalala mo? Kasi ayoko manggaling din Oo, syempre. ayoko manggaling sa akin. Kung ano yun. Tapos, sabi ko, gusto mo ba, umakyat na tayo, ganyan, doon ka na sa room, doon mo na ituloy yung tulog mo. Pagdating namin sa room, kala ko, matutulog na kami, di ba, sa wakas. Pero, gumanon siya ulit. Parang nakatulog siya. Una siyang nakatulog sa akin. Tapos maya na naman, binubulungan na naman niya ako. Kasi actually, hindi pa ako nakakatulog. Tinitingnan ko lang siya. Kasi parang feeling ko may something pa eh. Tapos parang nagsusulat sa wall. Kasi nga he was facing the wall. Parang siyang nagsusulat sa wall. Ang haba ng sinusulat. Sabi ko nga, ano ba yan? Check ba yan? Sana check. Oo. Kasi binibiro ko na lang siya. Kasi hindi ko alam if it's true, if it's something that I should be scared of. So sabi ko, ano ba yung sinusulat mo? Tapos pinipigilan ko siya. Tapos ayaw niyang papigil. Ganyan. Sabi ko, ano ba yung sinusulat mo? Ang haba naman yan. Sabi ko ganun. Tapos sabi ko, sana check eh. Sana check eh. Para lang matanggal din yung whatever weirdness I'm feeling. Tapos pinulungan niya ako na kung babangon ako, pigilan mo ko. Sabi niya ganun. Habang tulog siya nito sabi niya. Oo, parang tulog naman siya, nakapikit siya, ganyan. Pero sinabi niya sa akin na parang, kung tatayo ako, pigilan mo akong tumayo. Tapos, parang nga siyang tatayo. Dinaganan ko talaga siya. Pero may time na naiangat niya ako.
na I have to force myself para humiga siya. Tas I think nagdasal na lang ako ulit bago siya kumalma, and then I also went to bed. Well, we never got to talk about it kasi I don't know kung consciously alam niya yon or not. Oo nga. Parang Basta hirap parang, yun. oo, parang sabi ko, parang kung ano man yun, I don't want to feed anything to it. Parang ganun. Yes. Parang if it's something bad, I don't want to feed it na parang, totoo yan, ganun. Kasi parang feeling na parang tinutuya mo siya. Ganun. Mm-mm. Parang Mahirap naman tinutuya talaga. mo siya. Mm-mm. So, parang ang hirap ito. Ang ano ko na lang, if ayaw siya ikwento ng husband ko, I want to, parang magkikibit balikat na lang ako. Parang wala naman yun. Hindi Parang mo ba wala. i-share sa kanya to? Baka marinig niya. Ah, ay hindi, alam naman niya. So, actually, Okay. tinanong niya ako, parang para saan niya sumiting mo? Huwag ka mag-alala, hindi ito trabaho. Okay. Maon. Ay, actually, meron pa ako dito. Parang feeling ko, Go. may nakuha kaming energy sa Airbnb namin Mm-mm. one time. Kasi parang wala kami ng tubig dito sa Makati for 3 days. Ang hirap nun, di ba? Okay. So, we thought of, para it's easier than for our housekeeper during that time. We booked an Airbnb, doon kami mag-stay para whatever na naipon naming tubig, para lang siya doon sa Pwede. dog namin, tsaka doon sa housekeeper namin. Okay. Parang hindi na rin kami maka-add nung gamit ng tubig na inipon namin for that, parang for the 3 days na walang tubig. Tapos, Saan yung Airbnb? dito lang din sa Makati. So, parang malapit lang din siya sa mga trabaho namin para mas mabilis. Mga parang low cost, Airbnb, something. Okay. Yan. Tapos, so 3 days kaming nandun, ganyan. Naiiwan yung husband ko doon kasi technically naka-work from home siya. Ako on-site. Okay. So, parang umuwi na lang ako ng after office hours. On the third day, na pag-uwi namin dito, weird. Kasi yung after the 3 days na dito, tapos dito na ulit kami natulog sa room namin. Alam mo yung, di nakahiga na ako. Same. Patulog ako, so nakatihaya ako yung parang starting Yes, position oo. of sleep. Alam mo yung parang may nagka-crowd na shadow sa mukha ko. Parang titingnan nila ako. Oo. Parang isipin nyo to, parang kunwari may sakit ka. Oo, Ay, tas sa lahat, pelikula. Tapos lahat Yes, nakatingin sa mukha mo. Para mga doktor, Nagka-crowd. chine-check ka. Oh, exactly. Ano yun? Parang 4-5. Na, talaga, nararamdaman ko, parang yung unang kwento ko na parang may energy, parang super close to your face. Okay. Parang if you wave your hand close to your face, di ba parang siyang may hangin? Oo, Ganun yes, siya oo. kalapit. Yes, oo. Ganun siya kalapit. May nararamdaman ka na parang heat eh. Hindi ba? Mas ganun ba? Parang Or, ganun. okay. Oo, parang ganun. Pero yun, na-feeling ko, crowd nila ako, nakatingin sila, nakatungo sila sa akin ganun, tapos crowd nila ako. Tapos hindi ako makatulog. Yes, oo. Tapos hindi naman ako makatulog. Parang ganun. Oo. Tapos, kinabukasan, shinare ko yun sa husband ko kasi apparently, nahirapan din siya matulog that night. So, parang nanibago kami, na bumalik kami sa bahay namin. Oo. Sabi niya, hirap lang matulog kagabi. Sabi niya, ako din. Sabi ko, alam mo yung parang may nakatingin sa akin. Tinitingnan nila yung mukha ko. Sila. Tapos siya nag-open up sa akin na nung nag-stay kami sa Airbnb dahil naiwan siya ng Yes, buong oo. maghapon. Oo. Kasi naiwan siya, work from home siya. Yes, oo. Siyempre, pag hindi busy, fiesta. Yes, oo. Pag hindi busy sa work, fiesta siya. Kasi, siyempre, mag-isa lang siya. So, nag-fiesta daw siya. Itong Airbnb na to, ito yung dalawang single bed. So, magkahiwalay kami matulog actually. Nandun kami. May bed siya, may bed ako. So, nandun siya sa side daw niya ng bed. Naalimpungatan siya na may dalawang babae sa parehong side ng bed niya. Yung nasa right niya is naka-black. Isang babae, naka-white, nasa kabilang side man, sa left side niya. So, parang binabantayan siya doon. Ganyan. Tapos, naalimpungatan daw siya kasi meron daw parang soldier sa paanan ng bed niya. Soldier? Oo. Yun, sabi niya, alam mo yung soldier sa US? Yung parang naka-coats. Naka-coat. Naka-red coat. Okay. Parang naka-red coat daw. Kaya tapos, natawa daw siya kasi nga ewan ko, sabi niya naalimpungatan siya kasi natawa siya sa panaginip niya. Kasi nakita niya yung soldier na yun sa edge ng bed niya na parang nagtaka na
para sila nagkatinginan, tapos parang, siya parang, ano ginagawa mo dito? Oo, ba't ako nakikita nito? Oo. And siya na parang, parang ganun daw. Tapos nagising na siya. Eh, yun yung last day. Actually, parang after nun, siya na yung mag-check out and then bahay na kami. So, ako naman, nung araw na yun, doon ako galing sa Airbnb and then pag uwi ko, dito na kami diretso sa bahay namin. Tapos pareho kami, sabi niya, pareho kami hindi ka makatulog nung Oo. first balik namin dito. Tapos sabi niya, oo nga eh. Sabi niya, may nakita nga ako dun sa kwarto natin eh. Ganun siya. Tapos yun, sabi lang niya naalimpungatan siya. Bigla siyang naalimpungatan kasi nga daw, may nakita siya na soldier sa edge, nandun sa, sa foot of the bed. Pero ang sabi niya, ang alam ko hawak-hawak siya ng both white and black female sa bed. Pero hindi niya daw Hawak siya, hawak siya. pinansin. Hawak siya. Hawak Mm-mm, siya. mm-mm. So, pero parang hindi niya yun pinansin. Mas pinansin niya yung soldier. Oo, Kaya siya yun yung medyo na iba eh. kasi naiba. Parang Mm-mm. ganun. So, yun. Pero sabi naman, parang hindi naman siya nagreklamo or there's no other stories beyond that. Yung ganun. Pero ako, sabi ko sa kanya, mostly yung sa akin, it's like shadow crowding my face. Yes, oo. Na they were parang curious. Yes. Curious sila sa akin. Yun din. Okay na, hindi na kita pag-uusapan. Okay. Like, Paparamdam ba? Si oo, si tita? bigla akong goosebumps eh. Ay, Pero, okay. Tita, peace po ano, tayo. my last parang dito was, I actually asked for the energy here to help me kasi nawala ko yung wedding band ko Okay. recently. Fairly recent. So, ang nangyari kasi nasira yung wedding band ko. So, parang it took me 3 months to have it repaired. Tapos, wala pa siyang 2 days na lagi, syempre, nung ma-repair, suot-suot ko na siya. Wala pa siyang 2 days. Nawala ko siya somewhere here in the house. Okay. Para siyang, it was a weird morning for me. Parang naalimpungatan ako pagising. I usually wake up at 4:30 in the morning. Wow, aga. A regular weekday. That's my body clock. Okay. Tapos, I went through all my usual. I'm a creature of habit. So, meron na talaga akong like step by step in the Yes, oo. morning for me. Tapos, nung time na yun, may sakit yung husband ko. So, nandito siya sa daybed kasi he wasn't feeling well. Tapos, parang ayaw niya ako mahawa. So, parang sabi niya, dito muna ako. And, lagi kong chine-check yung temperature niya kasi he was running a fever. For some reason, I usually do my own stuff, ganyan, preparing for work. May mga certain place akong nilalagay nung sing-sing na yon or whatever jewelry. Nung time na yun, bigla siyang nawala. Kasi hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. So, syempre, parang kakapagawa ko pa lang Oo, oo. tapos I felt so guilty. Parang feeling ko na wala ko siya somewhere. And my husband won't forgive me for it. Parang ganun. Parang na-amaze na nga siya na nasira ko yung wedding band after only 2 years of being married. Parang ganun. Oo, Mawala ko pa siya, 'di ba? oo. Kagagawa lang namin. Parang pakakapapagawa lang. So, ganun. Tapos actually, nung night, tas I was so bothered. I went to work without it. Tapos parang chinecheck ko siya, mini-message ko siya kung pa-help naman dun sa housekeeper na hanapin, ganyan-ganyan. Tapos when I went home, he told me na parang, alam mo, lalabas din yan. Huwag kang mag-worry. Parang ganun. But before I went to bed, I actually talked to the energy here in Mm. the house. Sabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako. Di ba bati na tayo? Oo. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Help me remember. Kahit help me lang remember where I can find it. Kasi alam ko nandito lang siya sa bahay. So, ko tulungan mo naman ako. Kasi ni-review ko na yung day ko. Okay. At wala talaga akong, parang weird lang, wala akong clue kung saan siya pwedeng malagay. Oo. Ganon. So, nung night na yun, sinabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako. Kahit paalala mo sa akin. Or, give me a sign lang. O, kung saan ko siya pwedeng hanapin. So, di natulog na ako. Kinaumagahan, I spoke to our housekeeper, si ate. Sabi ko sa kanya, ate, na-check mo ba yung sa may sofa kung saan nakahiga yung husband ko? Sabi niya, parang hindi ba? Alam mo ate, may feeling ako na nandun siya.
Sabi ko, malakas yung kutob ko. Ewan ko, pagkagising ko. Feeling ko nandun lang siya. Kung makakuha ka ng chance, kasi nung time na yun, medyo magaling na yung asawa ko. Pag tumayo siya from the daybed, can you recheck lang? Feeling ko nandun siya. May pakiramdam ako na nandun siya. So, di okay na yung husband ko. Sabi niya, sige, hanapin namin. Parang wala pang lunchtime. Nag-message yung husband ko. Nakita na namin kung nasaan yung ring. Nandito siya sa may likod ng daybed, near the Mm-mm. stairs. So, I was so happy. Tapos pagdating ko talaga, nung sinuot ko yung ring ko, ang sabi ko dun sa energy, thank you for helping me find it. Oo. Sabi ko, sabi ko, kailangan ko ng tulong mo eh. Ganun na lang. Oo. Sabi ko na nga ba, kailangan ko yung tulong mo. Thank you. Sabi ko, thank you, thank you, thank you talaga. Kasi tinulungan mo akong Naalala mo. Oo, hanapin. oo. Yes. Para pumasok sa isip mo yun. Oo, parang pumasok siya pagkagising na pagkagising ko. Na yun. Last sharing ko na to. I actually, pinag-isipan ko to while we're talking if i-share ko. Pero siguro share ko lang din ng mabilis kasi itong energy na to doesn't want to talk about him. Yes, oo. Anyway, this is actually an energy in my current office. Okay. Nakita na siya several times ng mga clients namin inside the office, especially those who stayed late. Clients, nakakita. Oo, nakita na sila. Ngayon, naramdaman namin siya, actually. Kasi, he stays at a specific area inside our office. Tapos, meron kasi akong isang client na nagre-review for exams. Tapos, sorry, I'm managing kasi ako working space. Okay. So, medyo flexible yung ano namin, yung seating arrangements namin doon. So, this particular client, nag-ask siya if she can stay late for her foreign language review. So, pinayagan naman namin. Tapos, thankful kami sa kanya kasi she's the one who usually closes the office kasi siya yung huling umaalis. Yes. Tapang, di ba? Oo, Tapang. syempre. Sa mga taga Makati dyan, Lepanto to. Okay. Sa mga taga Makati dyan, ay isa din sa mga one of the old buildings around Makati. The following day, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Miss Ai, nakita ko po yung nandito, sabi niya, sa office. Sabi ko, ano nang nakita mo? Yung nandun po dun sa area na yun. Kasi ano siya parang nag-work siya doon na normal hours. Tapos nag-request lang siya, personal request lang siya, if she can stay late. Kasi nga, meron siyang review class. So instead na lalabas pa siya to coffee shop, restaurant, doon na lang siya sa Yes, space oo, doon na lang. we allow. Parang ganon. Tapos, anong ginawa niya? Sabi niya, ano lang po siya, sabi niya, shadow lang siya. Tapos feeling ko, nakatingin siya sa akin. Ganun lang daw yung nakikita niya. It was a corner kasi yung area na ng energy na to. Sabi ko, anong oras ka ba? Anong oras ba yun? Sabi niya, 9:00 po. Umuwi ka na daw kasi. Sabi ko, gabi na, umuwi ka na daw. Tsaka time niya na yun. Sabi ko sa kanya talaga, kasi sabi ko sa kanya, we also have to be respectful that they have their own time. So, baka yung time na yun, sa kanya na yun. So, uwi ka na. Sabi ko, sinaktan ka ba? Sabi niya, hindi po. Nakatingin lang siya. Exactly. So, 'di ba? So, sabi niya, Oo. wala naman siyang ginagawa sa'yo. Eh di, okay na. Tapos, syempre, ang mga ganyang kwento, sinishare yan sa mga ka-office mate. Oo. So, shinare niya. So, may bumalik. Na? May mga bumalik na ka-office mate niya Okay. that day. Siguro end of their shift, ganyan, mga 5 p.m. So, nagtatawa na kami na parang, so we exchange ghost stories during that time. Na, parang, Nabuburp ka ba? sorry. Nasasamid ako eh. Okay. Ayaw pa kwento. Ayaw, sabi ko na eh. Oo. Tapos, ang sabi niya, so, ano kasi this 6 people actually yung bumalik, kasama yung nagkwento nung una, na, kumbaga, parang, they kind of see this shadow from time to time. Sila yon. Team nila yun. Okay. Ganyan. So, I was actually, parang, sabi ko, tara, dito tayo magkwentuhan dito sa isang set ng desk. Kumbaga, parang huddle, campfire, parang campfire story, parang ganun. For
itong day na to, naka-blazer ako. Naka-office attire ako, naka-blazer ako. Tapos, centralized yung building kasi namin. So, at 6 p.m., nagto-turn off na yung AC. Okay. Ganon. So, medyo, kumbaga, tapos nagkukwentuhan kami, so wala ng AC, ganyan. Tapos, for like full 10 minutes, kinikilabutan ako sa loob ng blazer ko. Parang ganun. Oo, oo. Yan ang malamig. Kinikilabutan talaga ako. Tapos ayaw niya talaga mawala. So, I stood up. Tapos sabi ko sa kanila, okay guys, okay na to ha. Sabi ko, kasi hindi naman sila, kumbaga hindi naman tayo sinasaktan. Yes, oo. Andyan Saka we lang. just have, saka we just have to be respectful that this is also his office. Ganun na lang. Tapos, sabi ko, sige, tapusin na natin to kasi kanina pa siya eh. Sabi ko, andito lang siya, I think, sa likod ko. Tapos, one of the girls that I was talking to, sabi niya, actually, Miss Ai, kanina pa nga siya nandyan sa may likod mo. Sabi ko, I could feel it. Kasi ayaw tumigil ng goosebump ko, 10 minutes na to. Oo, Hindi ko oo. halata. Parang ganun. Pero 10 minutes na kasi to. Ano Tapos, doon nakita nung isa? Sinabi um, niya kung actually, ano lang daw, shadow lang shadow siya. lang, shadow lang. Tapos feeling lang niya, nakatingin sa kanya. May eyes Mm. daw eh. Actually, parang siya daw may eyes. Ooh, shadow Pero, na may eyes. pero Nakaka-stress. nakatingin lang daw sa kanya. Parang ganun. Tapos actually, I kind of saw him. Oo na, hindi na kita ikakwento. Konti na lang. Oo. Ano to? Baka pumunta yan dito. Ay ha. Hindi Peaceful naman. tayo ha. Ando Okay. lang po Hindi, siya doon wala sa naman area siguro. niya. Tapos, actually, so parang, we kind of know that he doesn't want to parang he doesn't want to be talked about. Kasi the following day, so okay na yun, di ba? Parang naiwan ulit ako. It's mga 7:30 na. Parang OT. Ganyan. Tapos I was with another client who's staying late. So tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, are you almost done? I can wait for you. Ganyan. Pero for some reason, nakwento ko yun sa kanya. Yung ka-office mate namin. Oo, oo. Let's call him office mate. Si office mate. Si office mate. Tapos, parang hinets up ko lang siya kasi that client was also one of those people who likes to stay a bit late in our office. Okay. Kasi kami, umuwi na kami talaga ng 6 p.m. So for those na client namin na nagli-lease doon, staying late, it's their responsibility naman to keep the door closed, ganun. Yes, oo. So shared responsibility siya after office hours. For some reason, may nakita akong like white papunta sa pantry namin kasi I was facing the pantry. Okay. Alam mo yung itsura niya? Kwelyo. Anong, may kwelyo siya? Ang parang nakita ko is kwelyo. Yung kwelyo sa neck. Oo, yes, oo. Na papunta dun sa pantry. Kwelyo lang yung nakita mo? Tama? Parang, oo. Parang yun lang siguro yung kaya niyang i-manifest. Oo, oo, oo. Yung kwelyo niya. Kwelyo, polo shirt. Polo shirt, oo. Yung pang-office. Yes, yung oo. button down na polo. Oo, yes, oo, oo. Tapos may kwelyo. Yun. Tapos, I got confirmation from my assistant, yung parang nag-housekeep. Kasi ang nakita niya daw before is someone na nakaputi na, actually na yun sa kanya, naka-suspender pa eh. Bah, iba yung attire, ah. Pero hindi niya nakita yung mukha. Para lang Yes, siya oo. torso down. Okay. So sabi niya, Nakatakot yun, ang floating na ano. So sabi namin, so nagtatrabaho pala siya dito. Oo. Pero for some reason, like yun, if like ngayon, pag pinag-uusapan namin siya, I get severe goosebumps. So sinasabi namin na ayaw niyang pinagkukwentuhan siya. So we stop. Tapos ayaw din niya na maingay. Kasi yung mga client naman namin, parang may pang graveyard sila. Parang, para maaliw, nagpapatugtog. May music, oo. May music. Kasi ano sila eh, parang 8 p.m. to 3 a.m. Tapos sila lang yung partner namin na pinayagan namin. Nang ganong time. Nang ganong time. Mm-mm. So, siguro ano lang yun, 2 tao lang. Pero they're staying in one room eh. So, hindi naman siya like open. Eh, nung one time, siguro dahil hindi namin, parang naingayan siya. Nakita nilang naglakad in front of their room. Kasi parang naka-foster yun. Oo. Tapos parang nagpapahinga sila break time. So parang they made parang a sleeping ano dun sa loob ng room lang nila. Parang naglatag lang sila. Yes, naglatag ganyan. sila. Para makapahinga sila pag ano. Para makapahinga sila, ganyan. Tapos may naglakad daw. At sabi na, okay, sige po. Tapos, syempre, bilang ako yung manager ng office,
shinare nila sa akin. Oo. Sabi ko, baka masyadong malakas kayo magpatugtog. Oo. Kaya sinasabihan lang nila na may, kumbaga, na be mindful na may, may nagwo-work pa rin ng ganun. Yes, Ng oo. ganung oras. Parang ganun. So, usually, tapos yung, nagbago kami ng office assistant. Tapos, ang sabi niya, ang weird daw kasi, anong tawag mo dito? Um, may naririnig siyang kumakalabog doon sa table pag maaga siya sa office, mga 6, 6:30. So, nagpaparamdam Parang doon sa talaga. area Oo. na yun. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, nag, nagpakilala ka ba kasi? Oo. Juan, kilala ka ba? Sinabi mo New ba? office mate. Oo, na, ay, ako po pala yung bagong office mate nyo, ganyan. Ako po yung maglilinis dito sa area na to, ah. Sabi ko, try mo yun, pakilala ka lang, kasi bago ka. Ang kilala niyan yung dating office assistant. Oo. Yan, ganun. Tapos, sabi na, tapos, sabi niya, may isa daw kaming partner na may third eye. Okay. Although hindi na nila ito ko nagkwento sa akin, sinabi lang nila sa akin na may third eye siya, ganyan. Sabi namin sa kanya, parang ang feeling nila daw, nagagalit sa kanila. Tapos sinaway ko sila. Sabi niya, alam niyo kung bakit sila nagagalit? Pinag-uusapan niyo kasi siya. Ayaw niya na Oo. pinag-uusapan siya. So stop. Sabi nga, wag niyo siyang pag-usapan. Kasi ayaw niya. Sensitive Okay na pala. yun. Oo. Ayaw niya. Actually, may isa pa akong kwento. Last na, last na, Oh, last sige, na. go lang, go lang. Um, ito naman, nasa ibang area, ibang site namin. Okay. Naikwento sa akin kasi nag-report yung front desk officer ko na yung housekeeper daw namin doon namumutla. Okay. Sabi niya sa amin, ay, si ate namumutla. Ganyan. Sabi ko, wala, anong nangyari sa'yo? Do we need to call you a doctor? Ganyan, ganyan. Hindi po, may nakita po kasi siya. Sabi namin, ano ba yun? Um, apparently, that day, nagkakaroon ng problem yung laptop ng front desk ko. So, tumawag siya ng IT to resolve. So, yung IT pupunta sa server room, babalik sa kanya, paulit-ulit daw. Tapos, tinanong na niya, ano bang problema? Sabi niya doon sa IT, ano bang problema ng laptop ko? Ganyan. Sa ano sa server, natatanggal yung connection. So, parang ako, bilang, sabi ko, connection? Ano connection? Sabi ng front desk ko, ma'am, nagsabi na po yung IT. Kasi daw po, syempre, yung connection po sa server, di ba, Cat6? So, Cat6 na cable, yun yung may pang-ipit na ipapasok mo. So, parang may force yun na, parang may pipindutin ka para makapasok doon sa female end nung network. And then, may significant pressure ka din para siya matanggal. Okay, yes, oo. So, ang nangyayari daw, kakabit nung IT yung Cat6 na cable dun sa server, dun sa network. Tapos, syempre, pupunta siya dun sa front desk. So, check Which niya is, kung mag-register. Oh. nawawala dun. Pagbalik niya, nakahugot yung Cat6. Ah, So, sabi niya, paano mangyayari yun? Kasi kailangan mo nga ng significant yes, the force, oo. pressure para matanggal yung Cat6. Pero pag bumabalik siya dun, tanggal na. So, siguro mga naka-apat, limang balik daw yung IT. Nagalit na yung IT pagdating daw sa server room. Sabi niya, kanina ka pa ha, Oo. napapagod na ako. Oo, oo. Napapagod na ako. Oo. Kanina pa to. Ganyan. Pinagalitan. Sabi naman ng IT, pinagalitan na niya. Quote unquote, pinagalitan na niya. Tapos okay na, gumana na. Okay, kumana na. Ngayon, yung housekeeper namin doon, nagtatago siya ng mga cleaning materials niya like walis, dustpan, sa same area ng IT kasi meron siyang parang unused corner. So sabi namin, para hindi nakakalat yung gamit niya, doon muna until we find a suitable space for it. Okay. So yung room ng IT kasi is yung usual door na push and pull na Okay. door. Mm-mm. Tapos meron siyang, ang handle niya is yung mga lumang handle na ibababa mo. Okay. Pag binaba mo, o-open yung door. Then you push it in. Okay. Okay. Diba? Yun. Ganon. So, siya, dahil nilagay daw niya yung gamit niya doon, sinara niya yung pinto. Itong server room, tapat niya is pantry, yung tables. At syempre, after maglinis, for the midday, yung midday operations, magla-lunch na yung housekeeper namin sa office. So, ang direct tanaw niya is yung room ng server. Parang ganun.
Ang nangyari daw, nakita niyang gumalaw pababa yung lever ng door. Tapos bumukas mag-isa. Okay. Namut, namutla daw siya. Oo, oo, oo. Namutla daw siya kasi sabi niya, sabi ko, sigurado ka ba? Baka hindi mo naman napinid ng mabuti. Usually kasi pag gano'n, pag may sira yung lock, kahit like a Oo. small vibrations, nalulus yung Yes, yes. Oo, oo. bukas because of Sabi niya, ma'am, ako yung huling pumasok doon, kaya alam kong pininid ko yung pinto. Kasi nag-click siya. Narinig ko siyang nag-click. O lock. Ganon. Sabi niya, and para ko siya makita na bumaba yung handle at biglang unti-unting pumubukas, hindi ko ma'am kinaya. Sabi niya ganon. Tapos sabi ko, eh, actually, ang ano ko sa kanya is, same nung sa bago kong office assistant dun sa Makati office. Una, nagpakilala ka ba? Kung hindi pa, magpakilala ka na ikaw na yung tagalinis na papasok ka dito kasi nandito yung mga gamit mo. Magpakilala ka lang para mawala din yung takot mo about the stuff. Kasi feeling ko, territory na niya yan. Kung ano man yan. Whether it's a ghost or whatsoever, baka territory niya yan. Parang ganun. So, magpakilala ka, sabihin mo, maglilinis ka lang, ganun, kukunin mo lang yung gamit mo. And then, be on your way. Ganun lang. Actually, sabi naman niya, it worked. And every morning, greet niya yun eh. Good morning, magtatrabaho na Binabati niya na. tayo. Oo, oo. Good morning, magtatrabaho na tayo. Ganun. And ngayon, okay naman. Sabi ko, okay naman na ba kayo? Sabi niya, okay naman. Sabi ko, niremind ko pala yung mga clients dyan na don't stay up too late. Kasi baka minsan nagmi-meeting sila, magkatuwaan, mapahaba. Dapat by 8, nakalabas na sila ng building. Kasi mag-shut. Kumbaga, i-close na yung buong building. Sabi niya, sige ma'am, remind namin. Tapos, the following time na bumisit ako, sabi sa akin ng front desk ko, ma'am, wala na nag-stay ng late. Sabi ganun. Sabi niya, talaga? That's good. At least nakakauwi ka, ma'am. Hindi, ma'am, kasi pinauuwi na din sila. Sabi ko, bata na nangyari? Between 6 to 6:30 p.m., yung team na mahilig mag-stay ng late, nag-flicker yung lights nila dun sa room lang nila. Sa room lang nila. Oo. Oo. Pinauwi nga sila. So Oo. ngayon, until 6 p.m. na lang operations nila. Uwi na sila ng 6. Well, may paramdam at least, May di ba? paramdam. Pero sabi namin, ako at least with my team sa office, sinasabi ko sa kanila na respect din their time and their area. Actually, yung dun sa Makati office namin, nalalaman namin kung gusto nung energy yung mga umuupo dun sa area niya. May isa Paano? siyang foreigner na ayaw niya. Ah, May isa kaming foreigner. Gusto niya doon kasi tapat yun ng bintana. Corner yun, tapos so tapat may view bintana. siya. May view siya. Tapos, set up na siya doon ng sarili niyang monitor, keyboard. So, doon siya. Parang, reserve desk niya yun, nung Mm-mm. foreigner na yun. Tapos, this was about 2022, 2023, I guess, yung nagka-earthquake na medyo malakas. Ganyan. Buti na lang, nung time na yun, kasi we did an evacuation dahil medyo malakas siya. Ganyan. So, bumaba kami. Tapos wala yung foreigner na yun. Ganyan. So, after a few minutes, balik na kami ulit. Ganyan. Tapos, okay, parang business as usual. The following day, pumasok yung foreigner. Sira daw yung monitor niya. Mm. Kasi, yun sa LCD ng monitor niya, may line. Okay. So, syempre, pinagbintangan kami. Oo. Kasi wala siya kahapon. Parang, sabi naman niya, she felt the earthquake. Were there any parang nabagsakan ba siya ng something during the earthquake? Ganyan. Baka yun yung nakasira ng monitor niya. So sabi ko, wala. Walang nalaglag na anything. And there was no one actually in that area when it happened. Kasi we were only 10 people noong time na yon. So we evacuated immediately. Ganun. Tapos ayaw niya maniwala sa amin. So Oo. sabi ko dun sa assistant ko, can you please recheck her connection? Parang i-unplug mo, wait for like
10 seconds, plug it again. Parang ganun. I-make sure mo lang na wala talaga tayong na-miss out na anything. That afternoon, bumalik yung foreigner. Okay na yung monitor niya. Sabi ko sa'yo, wala tayong kasalanan. Sabi ko na. Pero you know what? She got into an accident. Ha? Yung foreigner Foreigner? na. Oo. Oo, parang siyang natapilok. Okay. Tapos, I think, sabi niya, babalik siya sa bansa niya for a while. Kasi parang mas gusto niya doon magpatingin or something. So sabi ko naman, it's okay. What we can do for you is siguro like for your rental. Sabi ko, it's okay. Alam mo, di na siya bumalik. Tapos yung mga tao ngayon, may isip kami. That energy favored, they are actually, doing well now. Yung company na umupo doon sa area na yon. Ngayon, parang nagtatagdag sila ng tao, ganyan, business is doing good. So sabi namin, feeling namin, mas gusto niya yung Sila. client na yon kesa dun sa foreigner. Oo. Kaya pumayag siya na magstay doon longer. Kasi hindi na kita. Stop mo na. Hindi na kita. Stop mo na. Anyway, yun. Ang dami ko palang na-share. Oo, okay lang naman. Before we end na lang, sasabihin ko sa'yo. Kasi naalala ko yung last episode, sa Sacred Space Tarot. Anyway, nung nagkukwento siya, talagang hindi ko na-capture lahat. Iba kasi in-edit out ko na. As in, nawawala na siya ng, parang nagda-dry yung mouth niya, tapos di siya makasalita, tapos nauubo siya. So ako parang, hindi, wag na natin. Wag na natin i-force kasi minsan talaga parang. Na daw, ang dami ko na daw na-share. Oo, madami na daw na-share. Pero yun. Thank you, kailangan ko pa-process yung. Thank you po. Sabi ko, pag in-edit ko, kailangan ko i-process yung ano. I think meron dun sa Ortigas, dun sa isang episode niya sa Ortigas building, parang yung isa dun, actually kind of familiar. I don't know if it's the same building. I used to work there. Tapos, I was handling recruitment. Actually, nung time na yun, feeling ko meron kaming nakuhang video nung sinasabi nilang June. It was a weird, pero I don't have the video anymore. Pero, yun nga. So, kaya parang sabi ko, baka doon nag-start yun. Parang parang lahat na nadadaanan ko, nakakausap ko mga BPO, may kanya-kanyang Junjun story nga. Pero, may Junjun story. Pero sa amin naman, they're a mix of good and mischievous energy, actually. Ang weird na puro bata, pero ayun. Thank you pa rin sa pag-share. Ayun. Update kita pag Ay, kayo ba may questions kayo kay Ai before tayo magpaalam? Tapos na? Oo. Thank you, sir. Ayan, thank you, sir. Thank you po sa pakikinig ng mahaba ko mga okay. Ai, maraming salamat ulit sa pag-reach out at sa pagkwento ng mga experiences mo. Ganun kadami ang baon ni Ai at kailangan natin ihati sa 2 episode. Napaisip ako actually sa kwento niya dun sa bantay ng asawa niya. Paano kaya ganun Or may overprotective na bantay yung jawars mo. Hindi ka may bantay ka rin. Tapos may astral discussion kaya nangyayari. May astral rumble. Magandang tanong yan sa mga mag-asawang may sensitivity. At bantay. Ano nga ba ang happening? Gaya ng nasabi ko sa simula ng episode, if ito ang unang episode na napakinggan mo sa podcast, mas mabuting pakinggan mo muna ang episode 217, part 1 ng Batang Tawasin. Kung type nyo yung gandong kwentuhan, baka gusto nyo mag-like, share, and subscribe. Mahanap ang podcast sa Spotify, YouTube, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and Brookbrack. New episodes every Tuesday 7 p.m. on Spotify and Thursdays 1:37 p.m. on YouTube. If may mga kwento si Ai na nakapagpaalala rin sa'yo ng ilang experience mo at gusto mong i-share yan, pwede mo email sa paranormalsph@gmail.com. Kung shy type ka at gusto mong i-chat na lang, punta ka sa Discord server ng podcast. Para mag-join sa server, i-click nyo lang ang invite link na nasa show notes. Before we end the episode, let's just do a quick read of comments from episode 172, mga kwentong kababalaghan. Madami-dami ito. Si Camille Fats. Camille Fats. Sabi,
Yung pagkagat sa kahoy is so true. Here in Iloilo, if natanggal ang ngipin sa dream, need daw ikagat sa buhay na puno. If namatay yung puno, sa puno na daw na direct yung something bad na mangyayari. Parang sinishield ka ng puno from something bad that will happen. Hi Camille, totoo nga yan. Dami ko naririnig na ganyang nasasabi na ginawa nila yung pagkagat sa kahoy nung nagkaroon sila ng dream or bad dream. Pero ngayon ko lang narinig yung pag namatay yung puno, sa puno na punta yung masamang nangyari. Parang transference, similar sa isang concept ng magic. Yung contagious magic, which I think is a part of sympathetic magic. Tingin ko lang naman, baka mas may input yung ibang mga nagka-practice dyan. Pero narinig ko rin, I think shoutout kay Norby, si Norby nagkwento nito dati na feeling down siya, tapos nag-grounding siya sa isang plant or puno sa labas ng bahay niya. Tapos doon napunta, tapos namatay nga. Namatay nga yata. Or nag-wither yung plant, hindi ko maalala. Pero, ayan. So, pwede niyong gawin yan sa mga may mga panaginip o may masamang pakiramdam. Si Karel sabi, this is so true. I am from Davao and my lola lives in Turil. I have had a few encounters with the supernatural personally. Ayun, mga taga-Turil, represent! Ano ba yung mga supernatural encounters mo, Karel? Kwento mo naman yan. Si Alm sabi, Sir Nick, nakakatawa yung ET questions mo lagi. Feel ko kung youngster ka pa, pag nakipag-date ka, ang icebreaker mo is something about ETs. Wow! Di na ba ako youngster? Baka youngster at heart. Pero bihira ko gawing icebreaker yan, in all honesty. Ang konti lang kasing nakakausap ko tungkol dyan. Kaya pag may chance na maisisingit ko ang usapan sa mukhang merong interest, doon ko binibring up. Pero pag wala naman, hindi ko siya binibring up kasi baka, again, it's a topic that feels so out there for most. And hopefully, yun nga, I think I have a series na bala kong gawin na about disclosure, about ETs, about UFOs, and our role or our place in this cosmic universe. Si Abby naman, I enjoyed listening. Medyo nakaka-relate din ako sa mga stories nyo. Hope makashare din ako next time para malaman ko din kung ano ba nangyayari sa akin. Hi, Abby! Share lang. Email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Si Manhid. Kamanhid, sabi niya. Camp Alano and Camp Corazon. Kaya pala sama-sama sila pag natutulog at naliligo kasi haunted pala. Ayan, may mga name drop. Camp Alano at Camp Corazon according to Manhid. Si Kem naman. Nakakatuwa si KB, parang ang saya niya maging friend. Oo, Kem, makulit nga si KB. KB, kailan ka ba magbabalik at magkukwento? Si Headless Horseman sabi, Sir Nick, dami mo ng LL portion na interconnected. Oo nga. Mukhang maganda rin i-compile into episodes or i-tackle as a whole episode to expound further. Sobrang interesting din kasi. TYSM, thank you so much. Headless Horseman, oo nga. Actually, naisip ko mag-compile ng LL portions na connected. Pero siguro sa future, pag may time na ako, balak ko para magkaroon ng parang deep dive episodes. Para mga LL portion na mas mahaba yung pag-usapan. Pero hindi naman as long as an episode. Siguro mga 20-30 minutes of a deep dive. Parang ganon. Meron akong mga natatabi na topics na, again, are longer than a normal LL. So baka sa deep dive lumabas yan. Pero thank you Headless Horseman sa idea. And last na natin si Muniak. Pepe Lehu. Sana po wag nyo kami iloloko. Halatang si Lodi EJ po, si Pepe. Parehos reaction nila. Kahit voice change nyo pa, alam namin si Lodi EJ. Ayun, Pepe the Who, aka Knock Knock, aka ang dami-dami. Parang secret agent, ang daming alias. Anyway, dyan nagtatapos ang ating comment section. If you have comments or questions, feel free to leave it on Spotify, YouTube, or in our socials. Thank you, April Arian, The Count of Monte Cristo, Biker Mama, Emrys, J3, Justine, Laura, Fallen, Liam, Les, Mark, Kent, Yad, Hotaru, JRS, Christine, Kim, Leia, Kitten, Joe, and Z. Thank you to our paranormal Patreons and coffee supporters.
The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have any production needs, just email F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat, and please stay safe. Hello people! So binabasa ko ngayon yung isang book ni Diane Pasulka. Na-interview na siya sa ilang podcast. Ang name ng book is Encounters. And sa introduction portion, meron siyang observation na although it is about the UFO community, I think it is very applicable to the paranormal community or our local paranormal community. Sabi niya, karamihan ng non-witnesses or let's say non-experiencers gaya ko na manhid, ang perception namin sa mga UFO and sa ET ay nakabase sa popular culture or kung ano yung finifeed sa atin sa amin ng mga media. Media, movies, di ganun. Pero pag narinig mo mga kwento ng iba't ibang experiencers sa UFO and ETs, iba-iba yung experience nila and yung iba-iba yung nakikita nilang ET. Isang example dyan, yung pagka sinabi natin ET, ang isipin nyo agad, anong una naisip nyo? Yung itsura niyan is yung gray alien. Search nyo, Google nyo, gray alien. Yan yung makikita. Yan yung concept nyo of an ET or an alien. Malaki mata, malaki ulo. Yun, parang... Pero, sa mga naipon na stories from actual experiencers, iba-ibang mga na-encounter nila. Merong mantids na mukhang praying mantis. May reptilians. Merong parang mga itim na plastic. Diba? Pero pag nakwento mo yun sa karamihan ng non-witnesses or non-experiencers, may doubt. Hindi sila maniniwala. Case in point, tignan nyo yung comment section sa TikTok doon sa post ko tungkol sa iba't ibang ET na na-encounter ni Sir Gerard. For them, nakainom si Sir Gerard noon. Actually, di ko sure kung nakainom si Sir Gerard noon. Pero ang point lang is, yun ang experience niya. Iba-ibang ET ang na-experience niya. Iba-ibang ET ang nakita niya or nakasalamuhan niya. And for others na parang, hindi yan yung alam ko eh. Hindi na sila naniniwala. So, sa mga kamanhid ko dyan, pansinin nyo rin yung sarili nyo. Pag meron kayong narinig na kwento na hindi nyo mapaniwalaan just because hindi ito hulma sa alam nyong anyo ng tikbalang or ng duwende or ng kapre, hindi naman ibig sabihin nun, invalid na experience na nagkukwento. Ilang episode pa lang tayo nung kay Sir Bungo TV and madami na trigger. Pero gaya nga ng mga nasabi rin sa Discord, explain with the mundane, logical reason first before jumping to the paranormal. And kung hirap ka pa rin matanggap na totoo yung nakakwento sa episode, pwede namang tanggapin mo na lang na yun ang na-experience nila. And ano makukuha nila sa pag-share ng story anonymously. Diba? Pero yun, again, back to my point. Just because iba yung expectation mo sa pagka-experience nila sa multo, sa mga elementals, sa mga iba't ibang spiritual creatures dyan, or spiritual entities. Just because iba sa perception mo, sa nakasanayan mo, hindi naman ibig sabihin nun, hindi rin totoo yun. So, dyan papasok yung open-minded ka ba? So, ayun lang folks. Kita-kits tayo sa sunod.